Maaaring madiskwalipika at maharap sa election offense case ang mga kandidato sa susunod na midterm elections sa 2025 na mapapatunayan na gagamit ng artificial intelligence at deepfake technology laban sa kapwa nilang kandidato sa panahon ng kampanya. Ito po ang binabala ng Commission on Elections bilang pagpapaigting sa kanilang layunin na malinis ang kampanya sa panahon ng halalan. Detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, nagbabala nga ang Commission on Elections na magiging mahigpit sila sa pagbabantay sa mga kandidato na gumagamit ng AI at deepfake technology sa panahon ng pangangampanya tuwing kaugnay ng darating na 2025 elections kung sila ay magpapakalat ng fake news. Pwedeng maharap sa election offense cases at madiskwalipika ang mga kandidato sa May 2025 elections na mapapatunayang gumamit ng artificial intelligence at deepfake technology laban sa kapwa kandidato sa panahon ng kampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, inirefer na aniya ng COMELEC and Bank sa kanilang Committees on Digital Transformation at Contra Fake News ito para mapag-aralan ng husto. Giit ng opisyal, desidido silang linisin ang kampanya sa halalan. Pwede kasi anya itong gamitin sa pagpapakalat ng fake news at disinformation na magpapagulo lang sa eleksyon. Para mapalakas ang kampanya rito, plano nilang pumasok sa kasunduan sa iba't ibang social media platform. Kami po mag-e-enter sa MOA, sa iba't ibang platform, sa X, sa Facebook, sa Twitter at iba pang platform upang mas mapaigting, bigyan ng pangil yung gagawin po natin patakaran. Ayon kay Garcia, ang lalabag dito pwedeng maharap sa election offense. Alam po natin na magiging rason ng lahat. Hindi ako naglagay niyan, hindi naman ako nagpaskil niyan, hindi ako naglagay niyan o nagpost niyan. Kahit nung nakarang halalan, ginawa po namin, sinulatan namin kung sino ang nabibinipisyohan nung mismong material. And therefore, pwede namin ipatanggal sa kanila. Pag hindi nila tinanggal, isa lang ibig sabihin, hindi sila sumunod doon sa request ng Commission on Election. Doon namin sila paparusahan. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ang election offense may parusang pagkabilanggo mula 1 hanggang 6 na taon at diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Nilinaw naman ni Garcia na papayagan nila ang paggamit ng AI kung sa positibong paraan naman. Yung paggamit ng AI upang mas mapalaganap yung inyong gustong sabihin ng inyong plataforma, sa akin palagay pwedeng payagan natin po yun. Umaasa ang COMELEC na makakasama nila ang publiko sa pagbabantay sa mga kandidato na lalabag sa patakaran na ito. Balik sa inyo, Ali. Mads, parang hinihintay pa yata mula sa COMELEC and Bank yung desisyon nito dahil nga sa rekomendasyon ni COMELEC Chair George Garcia na ipagbawal nga ang paggamit ng AI at deepfake. Nakabinbin pa ito sa COMELEC and Bank? Ali, sa pinakahuling unbank nila, ang napagdesisyonan pa lang ay i-refer ito doon sa committee, yung sa dalawang committee, yung Committee on Fake News at maging yung patungkol sa teknolohiya para pag-aralan pa ito. At pagkatapos, kapag napagkasundoan na ng unbank yung mga posibleng ilagay ay doon sa ilalabas nilang resolusyon, ay saka ito formal na ilalabas ng publiko. Sa huling panayam natin kay Chairman Garcia, kumpiyansa siya na kakayanin itong maipatupad ngayon darating na May 2025 elections. Alright, maraming salamat, Mads! Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.